Isang kasambahay, tinahiya sa harap ng 50 bisita, pero sa huli, sila ang yumuko sa kanya. Sa gitna ng malawak na sala ng Mansion Villafuerte sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park, Makati, ay nakatayo si Lina, 28 taong gulang, nakasuot ng simpleng uniform ng kasambahay, kulay abong damit na may puting apron, buhok na katali ng goma, at sapatos na halos mapunit na sa ilalim. Sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak na pilak na tray na puno ng mamahaling kristal na baso, habang ang kanang kamay ay nanginginig ng bahagya sa bigat. Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa mga baso na para bang libu-libong bituin ang nakasabit sa kisam. Nasa paligid niya ang 50 bisita, mga doktor, abogado, negosyante at kilalang personalidad sa alta sociedad. Lahat sila ay nakagown at tutsedo, may hawak na tsampag at nakangiti habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga yacht, bakasyon sa Europe at pinakabagong koleksyon ng alahas. Sa gitna ng lahat ay si Dra. Carmen Villafuerte, 55 taong gulang, asawa ng yumaong Don Eduardo Villafuerte. Siya ang reyna ng gabi, nakapulang gown na may brilyante sa lig, at may hawak na mikropono habang nagbibigay ng talumpati. Ngayong gabi, sabi ni Dra, Carmen sa malakas at matinis na boses, ipagdiriwang natin ang ika-negatibo 60 taong kaarawan ng aking mahal na asawa, kahit wala na siya sa atin. Biglang tumahimik ang lahat. At upang gunitain ang kanyang alaala, nais kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga taong naglingkod sa amin ng tapat sa loob ng 4 na taon, si Lina. Tumungo si Lina, hinintay ang palakpakan, subalit walang dumating. Sa halip, naririnig niya ang bulungan. Kasambahay lang yan, bakit ipapakilala? Parang basahan ang damit niya. Sa kusina lang siya bagay, hindi dito. Si Dra. Carmen ay ngumiti ng pagkakunwari. Lina, halika rito. Ipapakita mo sa mga bisita kung paano ka maglinis ng mesa ng tama. Dahan-dahang lumapit si Lina. Hawak pa rin ang tray. Ngunit habang papalapit siya sa gitna ng sala, biglang natapilok ang kanyang paa sa mahabang kurtina ng bintana. Ang tray ay lumipad sa air. Ang mga kristal na baso ay bumagsak isa-isa sa marmol na sahig. Klang, 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 parang bagyo ng salamin. Ang tsampag ay tumalsik sa mga gown ng mga bisita, sa mga sapatos na nakakahalaga ng libu-libong piso, at sa mukha ng isang sikat na actress na napasigaw. Tumigil ang musika. Tumigil ang mundo. Si Dra. Carmen ay namula sa galit. Iyen, Lina. Sigaw niya, inawakan ang braso ni Lina ng mahigpit. Wala kang kwenta. 4 na taon kang nagtatrabaho dito, at ito lang ang kaya mo. Sa harap ng mga bisita ko, ang mga bisita ay nagsimulang tumawa. Unang tahimik, tikatapos ay malakas. May kumuhang cellphone at nag-video. May nagsabi, i-post ko to sa TikTok. Si Emar Villafuerte Jr., ang anak na lalaki, ay tumayo at tumawa ng malakas. Parang basahan na naglalakad. Tanggalin mo na yan, mama. Si Lina ay nanatiling nakatayo. Basa ang apron ng tsampag, may piraso ng salamin sa kanyang sapatos. Ngunit sa kanyang mga meta, sa unang pagkakataon sa 4 na taon, ay may kislap na hindi galit, hindi takot, kundi isang ngiti na halos hindi mapansin. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo. Tiningnan niya ang mga bisita isa-isa. Tiningnan niya si Dra. Carmen. At sa mahinang boses, sinabi niya, Pasensya na po, pero hindi niyo po alam kung sino ako. Biglang tumahimik ang buong sala. Ang tawa ay nawala. Ang musika ay hindi pa rin bumabalik. Si Dra. Carmen ay napakunot ang noo. Ano ang ibig mong sabihin? Si Lina ay ngumiti ng buong buo. Ang bahay na to, ang lupa na to, ang lahat ng to dating sa akin. At sa gitna ng katahimikan, si Lina ay dahan-dahang hinubad ang apron. Sa ilalim nito ay isang eleganteng itim na damit na may borda ng ginintuang leon, ang sagisag ng pamilya Villafuerte. Sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang sobre na may selyo ng ginto. May testamento po ako, sabi niya, at may DNA test. At ngayong gabi, babalik ang lahat sa totoong may-ari.
Ang mga bisita ay napalunok. Si Dra, Carmen ay napaatras. At si Lina, ang kasambahay na kanina lang ay pinahiya, ay nakatayo ng matayog, parang reyna na bumalik sa kanyang trono. Kabanata 2, Paghahanda ng pagpapahiya. 4 na taon na ang nakalilipas mula ng unang pumasok si Catalina, o Lina, gaya ng tawag sa kanya ng lahat sa Mansion Villa Fuerte, sa malaking gate na gawa sa bakal at ginto sa gitna ng Forbes Park. Noong una siyang dumating, siya ay 24 anyos pa lamang, may mahabang buhok na itim na nakalugay, at mga mata na puno ng pag-asa. Dala niya ay isang maliit na maleta na gawa sa plastik na kulay asul at isang sobre na may sulat mula sa ampunan. Sa sinumang makakatanggap nito, si Catalina po ay ulila na, mabait, masipag at handang maglingkod. Ngunit sa loob ng 4 na taon, ang pag-asang iyon ay unti-unting nawala. Sa umaga, 4:00 pa lamang, si Lina ay ginigising na ng malakas na tunog ng alarm clock na nasa labas ng kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Ang silid niya ay hindi hihigit sa 2 metro ang lapad. May isang kama na gawa sa kahoy na may butas-butas na kutson, isang lumang aparador na may amag, at isang maliit na bintana na nakaharap sa basurahan. Bago pa man tumilawk ang manok, siya ay nakatayo na. Naghuhugas ng mga plato mula sa hapunan ng pamilya Villafuerte kahapon, nagwawalis ng sahig na marmol na parang salamin, at naghahanda ng agahan para sa 5 miyembro ng pamilya at 7 kasambahay na iba pa. Sa kusina, si Mang Tony, ang head cook, ang laging unang nakakakita sa kanya. Lina, bilisan mo. May meeting si Ma'am Carmen mamaya sa country club. Kailangan niyang makakain ng omelette na may truffle oil. Sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Si Lina ay ngumingiti lamang, kahit alam niyang ang truffle oil na iyon ay nakakahalaga ng libu-libong piso, higit pa sa buong buwan niyang sahod. Sa ganitong paraan, araw-araw, siya ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Mula umaga hanggang gabi, siya ang tagalinis ng banyo ng mga bisita, tagalaban ng mga damit na may tatak na designer, tagaplansa ng mga kumot na gawa sa Egyptian cotton, at tagabuhat ng mga bag ng mga anak ng pamilya na uwi mula sa eskwelahan. Kahit may sakit siya, kahit may lagnat, walang sinumang nag-aalala. Kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang sa probinsya mo, sabi ni Dra. Carmen isang araw nang makitang umuubo si Lina habang naglilinis ng swimming pool. Ngunit may lihim si Lina na hindi niya ipinapakita kaninuman. Sa gabi, kapag natutulog na ang buong mansyon, siya ay dahan-dahang bumubangon mula sa kanyang kama. Sa ilalim ng kanyang kutson ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may ukit ng leon, ang sagisag ng pamilya Villafuerte. Sa loob ng kahon ay may 3 bagay. Isang lumang larawan ng isang batang babae na may hawak na kamay ng isang matandang lalaki na nakangiti, isang sobre na may selyo ng ginto na hindi pa nabubuksan, at isang singsing na may brilyante na nakatago sa isang supot na tela. Isang gabi, habang naglilinis siya ng opisina ni Dra. Carmen, nakita niya ang isang lumang album ng pamilya. Sa unang pahina ay may larawan ng yumaong Don Eduardo Villafuerte, ang asawa ni Dra. Carmen, na may hawak na batang babae na kamukhang-kamukha niya. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Sa aking anak na si Catalina, sana'y makita-kita ulit." Pepa, biglang nanindig ang balahibo ni Lina. Iyon ang unang pagkakataon na nakumpirma niya ang kanyang hinala. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Sa halip, mas lalo niyang pinabiti ang kanyang trabaho. Mas lalong naging masipag, mas lalong naging tahimik, at mas lalong nagplano. Sa araw ng malaking pista, ang ika-negatibo 60 kaarawan ng yumaong Don Eduardo ay dumating ang pinakamalaking hamon. Ang buong mansyon ay puno ng dekorasyon, mga bulaklak na imported mula sa Netherlands, mga mesa na may mantel na gawa sa seda, at mga upuan na may ribbon na ginto. Ang mga bisita ay dumarating ng paisa-isa, mga kilalang personalidad, mga politiko, mga artista. Lahat sila ay may daladalang regalo na nakakahalaga ng libu-libong piso. Si Lina ay inatasang magsilbi ng inumin.
Hawak niya ang pilak na tray na puno ng crystal na baso na may engraving ng leon. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, naririnig niya ang mga bulungan. Ang pangit ng kasambahay nila. Parang hindi marunong mag-ayos. Bakit hindi na lang sila kumuha ng professional server? Ngunit si Lina ay ngumingiti lamang. Alam niya na malapit nang matapos ang lahat. At nang dumating ang sandali na iyon, nang aksidenteng natapilok siya sa kurtina, nang bumagsak ang mga baso, nang sumigaw si Dra. Carmen, nang tumawa ang lahat, si Lina ay nanatili lamang na nakatayo. Alam niya na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Kabanata 3, Lihim Enay Nakaraan. Sa gitna ng gabi, habang ang buong mansion Villafuerte ay natutulog na sa ilalim ng katahimikan ng mga mamahaling aircon at silk sheets, si Lina ay tahimik na bumangon mula sa kanyang makipot na kama. Ang oras ay 12:30 at ang buong bahay ay tahimik maliban sa tunog ng mga kuliglig sa labas at ang malayong huni ng aso ng kapitbahay. Dahan-dahan niyang inabot ang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kutson, ang kahon na may ukit ng leon, ang kahon na hindi niya binubuksan maliban sa mga sandaling tulad nito, kapag siya ay mag-isa at walang nakakakita. Binuksan niya ito ng marahan, parang takot na baka magising ang mga alaala na nasa loob. Una niyang inilabas ang larawan, isang lumang Polaroid na kulay sepia, na may gilid na medyo gusot na. Sa larawan ay isang batang babae na mga 5 taong gulang, nakasuot ng puting damit na may ribbon na pula, nakangiti ng malapad habang may hawak na kamay ng isang matandang lalaki na nakabarong Tagalog. Ang matanda ay si Don Eduardo Villafuerte, ang dating may-ari ng mansyon, ang dating hari ng kanilang pamilya. Sa likod ng larawan ay may nakasulat sa sulat kamay na pamilyar kay Lina. Sa aking mahal na Catalina, sana'y laging masaya ka. Pepa! Dahan-dahang hinaplos ni Lina ang larawan at biglang bumalik ang mga alaala na parang baha. Noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, siya ay nakatira sa malaking bahay na ito, hindi bilang kasambahay, kundi bilang anak. Ang kanyang ina, si Donna Rosario, ay namatay ng mga anak sa kanya at si Don Eduardo ang naging mundo niya. Araw-araw, siya ay ginigising ng kanyang ama na may kwento tungkol sa mga negosyo, tungkol sa lupa, tungkol sa pamilya. Isang araw, Catalina, sabi niya, ito ay magiging sayo. Lahat ng ito ay para sayo. At siya ay tumatango, hindi pa lubos na naiintindihan, pero masaya sa yakap ng kanyang ama. Ngunit isang araw, nang siya ay 5 taong gulang, dumating si Dra. Carmen, isang babaeng maganda, matangkad at may ngiti na parang ahas. Siya ay dating sekretarya ni Don Eduardo at sa loob ng ilang buwan, siya ay naging asawa. Hindi nagtagal, si Don Eduardo ay nakasakit, cancer sa atay, sabi ng mga doktor. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay unti-unting nawala. At sa huling araw ng kanyang buhay, siya ay hinawakan ang kamay ni Lina at sinabi, Catalina, ingatan mo ang testamento. Nasa safe sa opisina. Ngunit pagkamatay ni Don Eduardo, lahat ay nagbago. Si Dra. Carmen ay agad na naging may-ari ng lahat. Isang araw, si Lina ay ginising ng madaling araw ng 2 lalaking guwardiya. Umalis ka na dito, sabi nila. Wala ka ng lugar dito. Dinala siya sa ampunan sa Maynila, kasama ang maliit na maleta at ang larawan. Walang nagpaalam. Walang nagtanong. At si Dra. Carmen ay ngumiti lamang habang pinapanood siyang umalis. Sa ampunan, si Lina ay lumaki na may galit sa puso, pero may layunin. Araw-araw, siya ay nag-aaral ng mabuti, naglilinis, nagluluto, at naghihintay. Nang siya ay 18 anyos, siya ay nakatanggap ng liham mula sa isang abogado. Isang liham na nagpapahayag na may testamento si Don Eduardo na nakatago sa isang safe sa bangko. Ngunit upang mabuksan ito, kailangan niya na i-test at ebidensya na siya ang tunay na anak, kaya siya bumalik. Hindi bilang Catalina, kundi bilang Lina, isang kasambahay na walang nakakakilala. 4 na taon siyang nagtitiis, naghihintay ng tamang oras. 4 na taon siyang nanonood kay Dra. Carmen na ginagastos ang pera ng kanyang ama,
Nanonood sa mga anak na Villafuerte na lumoki na walang alam sa katotohanan. Nanonood sa mga bisita na yumayaman sa lupa na dapat ay sa kanya. Sa kahon ay may isa pang bagay, ang susi. Isang maliit na susi na gawa sa pilak na may ukit ng leon. Ito ang susi sa safe ng bangko, ang susi sa testamento, ang susi sa katotohanan. At ngayon, sa gabing ito, habang ang buong mansyon ay natutulog, si Lina ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang maliit na silid. Hawak niya ang susi, ang larawan at ang sober. At sa kanyang mga mata ay may kislap na hindi na pag-asa, kundi determinasyon. Buong 4 na taon akong naghintay. Bulong niya sa sarili. At ngayong gabi babalik ang lahat sa akin. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at ibinalik ito sa ilalim ng kutson. Ngunit sa kanyang puso, ang lihim na nakaraan ay buhay na buhay, handa ng sumabog. Kabanata 4, Rurok ng Pagpapahiya. Ang oras ay 9:30 ng gabi, at ang malaking sala ng mansyon Villafuerte ay puno pa rin ng mga bisita na parang hindi pa nasyahan sa kanilang tsampag at chismis. Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa mga baso na nakakale pa rin sa sahig, mga piraso ng kristal na hindi pa napupulot, para mga labi ng kahihiyan ni Lina. Ang musika ay muling tumugtog, isang mabilis na waltz na may violin at piano, at ang mga bisita ay nagsimulang magsayaw sa gitna ng sala na para bang walang nangyari. Sidra. Carmen ay nakatayo sa gitna, hawak ang mikropono, at ngumingiti ng pagkakunwari. Mga kaibigan, sabi niya sa malakas na boses, huwag ninyong pansinin ang maliit na insidente kanina. Si Lina ay, siya ay kasambahay lang namin. Pero upang may pakita ang aming kabutihang loob, hayaan ninyong ipakita niya sa inyo ang kanyang talento. Ang mga bisita ay tumawa ng malakas at may nagsabi, na ipakita mo ang sayaw mo, Lina. Si Lina ay nakatayo pa rin sa gilid, basa ang apron, may piraso ng salamin sa kanyang sapatos. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya umetras. Sa halip, siya ay ngumiti, isang ngiti na hindi nakikita ng sinuman maliban sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng sala at tumango kay Dra. Carmen, Sage po, sabi niya sa mahinang boses. Ipapakita ko po. Ang musika ay biglang tumigil at ang mga bisita ay nagpalakpakan. Si Mr. Villafuerte Jr., ang anak na lalaki, ay tumayo at naglagay ng upuan sa gitna. Dito ka sumayaw, Lina, para makita ng lahat, sabi niya habang tumatawa. Ang mga bisita ay nagsimulang magpaligid at may mga kumuhang cellphone para mag-video. Ang ilaw ay nakatuon kay Lina, na para bang siya ang bituin ng gabi, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Sidra, Carmen ay ngumisi. Sage, Lina, sumayaw ka ng cha-cha o kaya folk dance. Ano ba ang alam mo? Ang mga bisita ay tumawa ng malakas. May nagsabi, parang karinderya dancer. May nagsabi, siguro alam niya ang It's Raining Men. At ang tawa ay lumakas pa. Si Lina ay tumango ulit. Sage to. At siya ay nagsimulang sumayaw. Ngunit hindi cha-cha, hindi folk dance. Siya ay sumayaw ng hindi maganda. Sinadya niya. Ang kanyang mga paa ay natapilok, ang kanyang mga kamay ay parang walang ritmo, at ang kanyang katawan ay parang robot na sira. Ang mga bisita ay tumawa ng tumawa. Grabe, ang pangit, sabi ng isang actress. Parang basahan na sumasayaw, sabi ng isang negosyante. Sidra. Carmen ay tumawa ng malakas at hinawakan ang tiyan. Tama nga. Wala talaga siyang kwenta. Ngunit habang sumasayaw si Lina, may isang bagay na nangyayari sa likod ng eksena. Ang pinto ng mansyon ay tahimik na binuksan at pumasok ang isang lalaking nakaterno na may hawak na briefcase. Siya ay si Ati Reyes, ang abogado na matagal nang hinintay ni Lina. Hindi siya nakita ng sinuman, maliban kay Lina. At sa kanyang mga mata, may senyales. Ang sayaw ay tumagal ng 5 minuto. 5 minutong kahihiyan. Ang mga bisita ay nagpalakpakan, ngunit hindi sa paghanga, kundi sa pagtawa. Si Mr. Villafuerte Jr. ay tumayo at nagbigay ng pera.
1,000 piso, at inihagis ito kay Lina na parang tip sa dancer. Eto, para sa effort mo, sabi niya. Ang pera ay nahulog sa sahig, at si Lina ay yumuko upang pulutin ito. Ngunit hindi siya yumuko ng buo. Sa halip, siya ay ngumiti ulit. At na matapos ang sayaw, si Carmen ay tumayo ulit. Salamat, Lina. Gayon, maaari ka nang umalis sa gitna. Balik ka na sa kusina. Ang mga bisita ay tumawa ulit. Ngunit biglang may tumikim sa likod, si Ate Reyes. Pasensya na po, sabi niya sa malakas na boses. May emergency meeting po tungkol sa lupa ng pamilya Villafuerte. Kailangan po ng lahat ng miyembro ng pamilya at ng mga saksi. Carmen ay napakunot ang noo. Ano to? Sino ka? Ngunit si Ate Reyes ay ngumiti lamang. Ako po ang abogado ni Don Eduardo Villafuerte. At may bagong testamento po na kailangang basahin ngayong gabi. Ang musika ay tumigil ulit. Ang tawa ay nawala. At si Lina, na kanina lang ay sumasayaw na parang tanga, ay dahan-dahang hinubad ang apron. Sa ilalim nito ay isang eleganteng itim na damit na may borda ng ginintuang leon. At sa kanyang kamay ay may hawak na sobre na may selyo ng ginto. Pasensya na po, sabi niya sa mahinang boses, ngunit sapat na narinig ng lahat. Pero kailangan ko nang magsalita. Ang mga bisita ay napatingin sa kanya. Si Carmen ay napaatras, at si Lina ay nakatayo ng matayog, handa ng ibunyag ang katotohanan. Kabanata 5, ENG Huling Pagbabalik. Ang oras ay 10:00 na ng gabi, at ang malaking sala ng Mansion Villafuerte ay biglang naging parang courtroom. Ang mga bisita na kanina ay tumatawa at nag-iinuman ay nakatayo na ngayon ng tahimik. Mga mata nakapako kay Lina na nakatayo sa gitna na parang isang hukom. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak ang lumang sobre na may selyo ng ginto at sa kanan ay ang maliit na susi na may ukit ng leon. Si Ate Reyes ay nakatayo sa kanyang tabi. Hawak ang isang makapal na folder na may tatak ng Supreme Court. Si Carmen ay namumutla na. Ang kanyang pulang gown ay parang dugo sa ilalim ng chandelier. Ano to, Lina? Ano yung mga papel na yan? Ano ka nakakuha niyan? Sigaw niya, pero ang boses niya ay nanginginig na. Si MR Villafuerte Jr. ay napaatras. Ang kanyang tsampang glass ay nahulog sa sahig. Klang. At ang tunog ay parang huling kampana ng kanyang kahihiyan. Si Lina o Catalina, gaya ng tunay niyang pangalan, ay ngumiti ng mahina. Ma'am Carmen, sabi niya sa mahinang boses, ngunit sapat na narinig ng lahat. 4 na taon akong nagtatrabaho dito bilang kasambahay. 4 na taon akong naglinis ng inyong bahay, naglaban ng inyong damit, nagluto ng inyong pagkain. Pero hindi ninyo alam na ako ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Bigla may sumingit na bisita, isang sikat na senador. Hindi totoo yan. Paano ka magiging may-ari? Kasambahay ka lang. Ngunit si Ate Reyes ay ngumiti at inilabas ang unang dokumento mula sa folder. Ito po ang DNA test na isinagawa sa isang accredited laboratory sa Makati. Ang sample ay mula kay GNG, Catalina at mula sa buhok ni Don Eduardo na nakuha mula sa kanyang lumang hairbrush. Resulta, 79.7% match. Siya po ang tunay na anak. Ang mga bisita ay napalunok. May kumuhang cellphone, pero hindi na para mag-video ng kahihiyan, kundi para mag-record ng katotohanan. Si Carmen ay napahawak sa upuan. Pek yan. Gawa-gawa mo yan. Ngunit si Lina ay hindi natinag. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang orihinal na testamento. Isang makapal na papel na may pirma ni Don Eduardo at 3 saksi. Kabilang ang dating notary public ng ngayon ay nakatayo sa likod ng mga bisita. Basahin ninyo po, sabi ni Lina. Sa testamento, sinabi ni Papa na 70% ng lahat ng ari-arian, ang mansyon, ang lupa sa Forbes, ang mga negosyo sa Makati, ang mga bank account ay sa akin. Ang natitira ay para sa charity at sa mga loyal na empleyado. Si Ate Reyes ay nagpatuloy. Ang testamento na ginamit ni Carmen ay fake.
May ebidensya kaming forgery. Ang pirma ay hindi tugma at may witness na handang magsalita. Biglang may tumayo sa likod, si Aling Rosa, ang dating sekretarya ni Don Eduardo. Totoo po, sabi niya sa nanginginig na boses. Pinilit ako ni Carmen na pirmahan ang peking testamento. May pera akong natanggap, pero ngayon, handa akong magsalita. Sidra, Carmen ay napaluhod. Hindi totoo. Hindi ninyo ako mapapatausik. Ngunit si Mr. Villafuerte Jr., ang kanyang anak, ay biglang lumapit kay Lina at yumuko. Ete, pasensya na po. Hindi ko alam. Akala ko talaga kasambahay ka lang. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo po kami. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. May nagsabi, grabe, karma talaga. May nagsabi, totoo pala ang kwento. At si Lina ay tumingin sa kanila isa-isa. Hindi ako bumabalik para maghiganti, sabi niya sa mahinang boses. Bumabalik ako para ipakita na may pag-asa pa. Na kahit gaano kababa, kahit gaano kainapi, may katotohanan na lalabas. At sa sandaling iyon, si Lina ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Inilabas niya ang isang checkbook mula sa kanyang bag, isang checkbook na may logo ng bangko ng pamilya. Sa oras na ito, sabi niya, ibibigay ko ang 20% ng ari-arian sa orfanato kung saan ako lumaki. At ang 0% sa mga kasambahay na tapat na naglingkod dito, kabilang kay Mang Tony, kay Aling Rosa, at sa iba pa. Ang mga kasambahay na nakatayo sa likod ay napaiyak. Si Mang Tony ay yumuko. Salamat po, Catalina, salamat po. Sidra, Carmen ay napatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano ang gagawin mo sa akin? Tanong niya. Si Lina ay ngumiti. Aalis kayo rito. Pero hindi ako magsasampa ng kaso kung ibabalik ninyo ang lahat ng ninakaw ninyo. At kung hihingi kayo ng tawad sa harap ng lahat. At sa harap ng 50 bisita, Sidra, Carmen, ang reyna ng Alta Sociedad, ay yumuko. Pasensya na po. Ang mga bisita ay napalakpakan, hindi sa pagtawa, kundi sa paghanga. At si Lina ay nakatayo ng matayog, ang tunay na may-ari, ang tunay na anak, ang tunay na pag-asa. Kabanata 6. Ang oras ay lumalapit na sa 11:00 ng gabi. At ang malaking sala ng mansyon Villafuerte ay tahimik ng gayon na para bang isang simbahan pagkatapos ng misa. Ang mga piraso ng kristal na baso ay napulot na ng mga kasambahay. Ang mga bisita ay nakaupo na sa kanilang mga upuan at ang mga ilaw ng chandelier ay nakadim na para bang iginagalang ang bigat ng katotohanang naganap. Si Catalina, hindi na Lina, ay nakatayo pa rin sa gitna. Hawak ang testamento at ang susi, habang si Carmen ay nakaupo sa sahig, ang kanyang pulang gown ay gusot na, at ang kanyang mukha ay puno ng luha at kahihiyan. Ang mga bisita ay hindi na tumatawa. Ang mga cellphone ay nakababa na. At si Mr. Villafuerte Jr. ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, hawak ang kamay niya, na para bang siya ang nangangailangan ng suporta. Si Ate Reyes ay nakatayo sa likod ni Catalina, hawak ang folder, at si Aling Rosa ay nakatayo sa gilid, ngumiti ng mahina. Si Catalina ay tumingin sa lahat, sa mga bisita, sa mga kasambahay, sa pamilya na minsan ay itinuring siyang basahan. At sa mahinang boses, sinabi niya, ngayong gabi, natutunan natin ang isang bagay na hindi natin makikita sa pera, sa mansyon, o sa alahas. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Huwag husgahan ang isang tao sa kanyang hitsura, sa kanyang damit o sa kanyang trabaho, dahil ang isang kasambahay ay maaaring anak ng hari. Ang isang mahirap ay maaaring mayaman sa kabutihan, at ang isang inapi ay maaaring ang magiging tagapagligtas. Ang mga bisita ay tumango. May nagsabi, tama ka, Catalina. May nagsabi, salamat sa aral na ito. At si Mang Tony, ang head cook, ay lumapit kay Catalina at yumuko. Salamat po sa pagbibigay ng pag-asa sa amin. Sa loob ng 4 na taon, ikaw ang naging liwanag namin kahit hindi namin alam.
Si Catalina ay ngumiti at hinawakan ang balikat ni Mang Tony. Hindi ako ang liwanag. Ang katotohanan ang liwanag. At ang pag-ibig ng isang ama, kahit wala na siya, ang nagbigay ng lakas sa akin. At sa sandaling iyon, si Catalina ay gumawa ng isa pang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Inilabas niya ang kanyang cellphone, isang simpleng Android na binili niya mula sa kanyang sahod, at nag-open ng camera. Mga kaibigan, sabi niya sa mga bisita, kung gusto ninyong maging bahagi ng pagbabago, mag-subscribe kayo sa aming channel na Mga Kwento ng Pag-asa. Doon, ibabahagi namin ang mga kwentong tulad nito, mga kwento ng superhero, ng hustisya, ng pag-asa. I-like ninyo ang video na ito, i-share sa inyong pamilya, at panoorin ang iba pa naming kwento. May part 2 na darating, tungkol sa isang janitor na may lihim na black belt na hahamon ng isang C sa harap ng buong opisina. Ang mga bisita ay ngumiti at kinuha ang kanilang mga cellphone. May nagsabi, subscribe na ako. May nagsabi, like ko na to. At si Aling Rosa ay ngumiti. Panoorin ninyo rin ang kwento ni Mang Tony. Ano siya naging chef mula sa pagiging street vendor. Sidra. Carmen ay tumingin kay Catalina, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Catalina, patawarin mo ako. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Si Catalina ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Patawad na po. Pero simulang ngayon, magbabago ang lahat. Magiging pamilya tayo ulit, hindi sa pera, kundi sa puso. At habang ang mga bisita ay nagsisimula ng umuwi, si Catalina ay tumingin sa kamera na para bang nakikita niya ang libu-libong manonood sa YouTube. Salamat sa panonood. I-like, subscribe, at pindutin ang bell para sa susunod na kwento. May isang janitor na darating at isang C na magugulat. Abangan ninyo. Ang mga ilaw ay unti-unting namatay, ngunit ang liwanag ng pag-asa ay nanatili. At sa labas ng mansyon, ang buwan ay sumikat ng maliwanag na para bang ngumingiti sa bagong simula. Tapos na ang kwento, pero may susunod pa. Mag-subscribe na kayo sa Mga Kwento ng Pag-asa para sa part 2. I like at i-share.